Ang employer ay isang domestic corporation na itinatag at umiiral sa ilalim ng batas ng Pilipinas at nakikibahagi sa paggawa at pamamahagi ng mga inumin para sa lokal na merkado. Samantala, ang isa pang employer ay isang korporasyon na nakikibahagi sa pagbibigay ng distribution at warehousing services para sa mga produkto ng ibang kumpanya. Noong 2010, pumasok ang dalawang employer sa isang service agreement at kalaunan ay isang Service Level Agreement, SLA, na taunang nire-renew kung saan ang ikalawang employer ay nangako na magbigay ng distribution, delivery, hauling, fleet management, warehousing at iba pang kaugnay na serbisyo sa unang employer. Noong Marso 26, 2012, upang matupad ang mga obligasyon nito sa ilalim ng SLA, pumasok ang ikalawang employer sa isang Reliever Services Agreement kasama ang isa pang employer na nagbibigay ng manpower services. Ang layunin nito ay magbigay ng reliever services gaya ng delivery, hauling, fleet management, at collection mula sa delivery partners or outlets. Samantala, noong Oktubre 12, 2012, pumasok din ang unang employer at ang manpower employer sa isang service agreement na taunang nire-renew hanggang Hulyo 31, 2017, kung saan nangako ang manpower employer na magbigay ng warehouse crew operations, kabilang ang mga employee pickers na may tungkuling ihanda ang mga produkto sa picking area bago ikarga sa mga truck ng ikalawang employer para sa delivery. Kabilang sa mga warehouse crew o pickers na ipinadala ng manpower employer sa unang employer ay ang mga employee na sakop ng project employment contracts. Sa kasamaang palad, nakaranas ng problemang pinansyal ang manpower employer at nagpasya na tuluyang magsara noong Mayo 31, 2017. Dahil dito, natapos ang employment ng mga employee na ipinadala sa unang employer. Bunga nito, 24 na employee ang nagsampa ng reklamo para sa regularization at money claims. Sa 24 na complainants, 6 ang nakipag-ayos, 9 ang hindi nakapirma sa position paper at ang natitirang 9 ay nagpatuloy sa kanilang reklamo laban sa mga employer. Para sa illegal dismissal, regularization, reinstatement, money claims, damages, at attorney's fees. Iginiit ng mga employee na sila ay itinalaga sa unang employer sa pamamagitan ng ikalawang employer sa loob ng ilang taon at tinanggal sa trabaho noong Mayo 31, 2017. Ayon sa kanila, dapat silang ituring na regular employees ng unang employer. Dahil ang manpower employer at ikalawang employer ay sangkot sa labor-only contracting at ang kanilang trabaho ay mahalaga at kailangan sa negosyo ng unang employer. Sa kabilang banda, itinanggi ng unang employer ang pagkakaroon ng employer-employee relationship sa mga complainants. Iginiit nito na ang complainants ay empleyado ng ikalawang employer at ng manpower employer dahil ang mga service contracts nito ay lehitimo at sila ay rehistradong job contractors sa DOLE na may sapat na kapital at investment. At ang posisyon ng complainants bilang pickers ay hindi mahalaga at kailangan sa pangunahing negosyo ng unang employer. Samantala, iginiit ng ikalawang employer na ito ay isang rehistradong legitimate job contractor na may sapat na kapital, kagamitan, at manpower para sa mga contracted services. Nawala itong employer-employee relationship sa mga complainants dahil sila ay direktang ipinadala ng manpower employer sa unang employer at hindi nakalista sa anumang record ng ikalawang employer bilang mga empleyado nito. Ang labor-only contracting ay tumutukoy sa kaayusan kung saan ang contractor or subcontractor ay basta't nagre-recruit, nagsusupply, o naglalagay ng mga manggagawa upang magsagawa ng trabaho para sa principal, ayon sa Section 5 ng DOLE Department Order, DO. Number 174, Series of 2017, may labor-only contracting kapag A. Ang contractor o subcontractor ay walang sapat na kapital o walang puhunan sa mga kagamitan, makina, supervision at lugar ng trabaho at ang mga empleyado ay gumagawa ng mga aktibidad na tuwirang may kaugnayan sa pangunahing negosyo ng prinsipal. Ang kontraktor o subcontractor ay hindi gumagamit ng karapatang kontrolin ang paraan ng pagtatrabaho ng mga empleyado maliban sa resulta nito. Itinakda ng hukuman na may 2 pagkakataon kung kailan ang kontraktor o subcontractor
ay itinuturing na sangkot sa labor-only contracting. Una, kapag may dalawang palatandaan. 1. Ang kontraktor o subkontraktor ay walang sapat na kapital o puhunan sa mga kagamitan, makina, supervision, at lugar ng trabaho. At 2. Ang mga empleyado nito ay gumagawa ng mga aktibidad o trabaho na tuwirang may kaugnayan at mahalaga sa pangunahing negosyo ng prinsipal. Ikalawa, kapag ang prinsipal at hindi ang kontraktor o subkontraktor ang siyang may kapangyarihang kontrolin ang paraan at metodo ng pagtatrabaho ng mga empleyado. 6. Sa kasong ito, parehong sumangayon ng LA at NLRC na ang dalawang kontraktor ay labor-only contractors at ang prinsipal ang itinuturing na tunay na employer ng mga petitioner. Samantala, nagkaroon ng ibang pananaw ang CA at sumang-ayon sa prinsipal na ang isa sa mga kontraktor ay lehitimong kontraktor at ang mga petitioner ay empleyado nito. Sa apela nito sa CA, nagsumite ang prinsipal ng mga ebidensya upang patunayan na ang isa sa mga kontraktor ay lehitimo. 1. Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation na nagpapakita ng PHP 10,000 non-authorized capital stock. 2. Certificate of Registration na nagpapakita na ito ay rehistrado sa DOLE. 3. Financial statements na nagpapakita ng PHP 3,710,000 paid up capital stock at kabuuang assets na PHP 4,149,361,980 hanggang Disyembre 31, 2015. 4. Affidavit ng Distributor Coordinator. 5. Master Terms and Conditions ng Service Agreement sa pagitan ng Contractor at Principal. At 6. SLA sa pagitan ng Contractor at Principal. Samantala, upang patunayan na ang MaxLink ay isang lehitimong kontraktor at may direktang kontrol at superbisyon sa mga employee, nagsumite ang employer ng mga sumusunod. 1. Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation ng MaxLink na nagpapakita ng PHP 50,000 na authorized capital stock. 2. Certificate of Registration ng MaxLink na nagpapakita na ito ay rehistrado sa DOL. 3. Audited financial statements ng MaxLink na nagpapakita ng PHP 35,000 paid up capital stock at kabuuang assets na PHP 98,166,60 hanggang Disyembre 31, 2015. 4. Listahan ng mga kliyente ng MaxLink. 5. Reliever Services Agreement sa pagitan ng TRCI at MaxLink. 6. Service Agreements sa pagitan ng TRCI at MaxLink. 7. Service Agreements sa pagitan ng MaxLink at Employer. 8. Joint Affidavit ng Manager at Supervisor ng MaxLink. 9. Project Employment Contracts sa pagitan ng MaxLink at mga employee. At 10. Mga kopya ng payroll records, SSS, Pag-ibig at PhilHealth contributions na ginawa ng MaxLink. Napatunayan na ang pagkakaroon ng malaking kapital ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagiging lehitimong job contractor. Itinatag ng jurisprudence na ang hukuman ay hindi nagtatakda ng tiyak na halaga para sa tinuturing na substantial capital ng isang independent job contractor, kundi sinusukat ito batay sa uri ng trabaho na obligadong gawin ng contractor para sa principal. Imbilang buod, pumasok ang employer sa ilang kasunduan sa TRCI upang magbigay ng distribution, delivery, hauling, fleet management, warehousing, at iba pang kaugnay na serbisyo sa mga planta nito sa Tarlac City at Maykawayan, Bulacan. Sa kabilang banda, pumasok din ang TRCI sa ilang kasunduan sa MaxLink upang magbigay ng delivery, hauling, fleet management at collection services mula sa delivery partners o outlets, pati na rin ng messengerial services at iba pang clerical, checking at yard services hanggang Enero 31, 2017. Samantala, pumasok ang employer at ang manpower contractor sa isang service agreement na taunang nire-renew hanggang Hulyo 31, 2017, kung saan nangako ang manpower contractor na magbigay ng warehouse crew operations sa Tarlac City Plant Sales Office ng employer, kabilang na ang mga pickers. Ang manpower contractor at mga employee ay pumasok din sa project employment contracts, kung saan ang mga employee ay kinuha bilang warehouse general crew sa loob ng 3 buwan na maaaring i-renew o tapusin depende sa kasunduan ng employer at manpower contractor.
Himbatay dito, malinaw na ang employer at ang manpower contractor ay may hiwalay at eksklusibong kontrata na hindi kasama ang ikatlong contractor. Sa pagsusuri ng mga kontrata sa pagitan ng employer at manpower contractor, pati na rin ng project employment contracts ng mga employee sa manpower contractor, makikita na ang manpower contractor ang siyang kumuha sa mga employee at direktang nag-supply sa employer nang walang kinalaman ang ikatlong contractor. Gayunpaman, ang isyu kung ang ikatlong contractor ay isang labor-only contractor at kung ito ay solidarily liable sa mga employee ay naresolba na ng pinal ng LA at NLRC. Matatandaan na natalo na ang ikatlong contractor sa apela nito sa NLRC dahil sa kabiguan na mag-sumite ng appeal bond. Itinakwil din ng CA ang certiorari petition nito na pinagtibay ng Korte Suprema sa desisyong The Red Systems Company in Kemmer vs. Eduardo Finter Macalino, Danilo Tolentino, Axel Pangilinan, Leonardo Santos Jr., Crisanto Tabago, Noel Tagaro, Gerald Balmores, and R.J. Vidad, GR No. T52783, na inilabas noong Setyembre 21, 2022. Kaya't para sa ikatlong kontraktor, ang hatol na ito ay pinal at konklusibo na. Tungkol naman sa manpower contractor, dapat tandaan na hindi ito nagpakita ng ebidensya na mayroon itong mga kagamitan at kagamitan na kailangan para sa pagtupad ng mga kasunduan nito sa employer. Bagaman ipinakita ng audited financial statements ng manpower contractor na mayroon itong assets na nagkakahalaga ng PHP 98,266,960 guwon hanggang Disyembre 31, 2015, ito ay nagdudulot ng pagdududa sa pahayag na nakaranas ito ng financial difficulties na naging dahilan ng pagsasara ng negosyo at pagtanggal sa mga employee. Bukod sa report sa audited financial statements na nagsasabing may sapat na assets ang MaxLink, hindi ito nagpakita ng konkretong ebidensya na mayroon itong mga kagamitan gaya ng delivery trucks, crates, o anumang gusali o makinarya sa warehouse na magpapahintulot sa mga employee na maisagawa ang kanilang mga gawain. Magaya ng itinuro ng mga employee, ang warehouse, mga kagamitan, at tools na kanilang ginagamit sa pagtatrabaho ay pag-aari lahat ng employer. Dagdag pa, walang ipinakitang ebidensya na ang mga delivery trucks na kailangan para sa operasyon ng delivery ay pag-aari ng TRCI o ng MaxLink. Itinakda ng hukuman na ang pagkakaroon ng malaking kapital ay hindi automatikong nangangahulugan na ang isang kumpanya ay independent job contractor. Iginiit ng employer na ang MaxLink ang tunay na employer ng mga employee dahil sa ilalim ng kanilang service agreements, nasa kapasyahan lamang ng MaxLink kung paano isi-screen, pipiliin at kukunin ang mga empleyado. Na bawat isa sa mga empleyado na ipinadala sa employer ay may hiwalay na project employment contract sa MaxLink. At na ang MaxLink lamang ang nagbabayad ng sahod at mga benepisyong itinatakda ng batas. Sa madaling salita, iginiit nito na ang pinakamahalagang batayan ng employer-employee relationship, ang karapatang mag-control, ay wala. Gayon din, malinaw na nakasaad sa service agreements sa pagitan ng employer at MaxLink na walang employer-employee relationship sa pagitan ng mga employee at ng employer. Gayunpaman, itinakda na sa pagdedesisyon sa usapin ng kontrol, ang wika ng kontrata ay hindi tiyak na batayan ng relasyon ng mga partido. Bagkus, ang kabuuan ng mga katotohanan at kalagayan sa bawat kaso ang dapat isaalang-alang, sabi ng mga employee. Sila ay nagtrabaho sa loob ng planta ng employer sa Tarlac bilang pickers, isang mahalagang trabaho sa negosyo ng employer. Sinisiyasat sila ng security guards, sumunod sa schedule ng employer, at nakatrabaho ang mga regular na empleyado. Ayon sa project employment contracts nila sa manpower contractor, sila ay kinuha bilang warehouse crew sa loob ng 3 buwan, Agosto 1, 2016, Oktubre 31, 2016. Walang ibang dokumento na nagsasabing iba ang posisyon nila, kaya ligtas ipalagay na na-renew sila sa parehong posisyon hanggang sa pagsara ng contractor noong 2017. Nakasaad din sa kontrata na ang kanilang trabaho ay nakadepende sa bisa ng kasunduan sa pagitan ng contractor at employer. Sa labor code, ang project employees ay mga manggagawa
na ang trabaho ay nakatakda para sa isang tiyak na proyekto na may nakatakdang pagtatapos. Maliwanag na ang trabaho ng mga employee bilang pickers ay mahalaga at hindi maaaring mawala sa araw-araw na operasyon ng employer. Ang maayos at mabilis na pamamahagi ng mga produkto ng employer sa mga retailers at consumers ay hindi magiging posible kung wala ang mga pickers na nagsisiyasat at nagdadala ng mga bote mula sa warehouse patungo sa picking area, nag-aayos ng mga ito sa pallets at tinitiyak na kumpleto at pasado sa pamantayan ng kumpanya bago ikarga sa delivery trucks. Hindi maitatanggi na ang pag-aayos, paghihiwalay at paghahanda ng mga produkto para sa delivery ay mahalaga sa distribusyon at pagbebenta ng mga ito. Sa madaling salita, ang tungkulin ng mga employee ay tuwirang konektado sa pangunahing negosyo ng employer at kung wala sila, hindi maaabot ng mga produkto ang target na merkado. Kaya't hindi sila basta project employees na may hiwalay o kakaibang gawain, kundi mga mahalagang empleyado na bahagi ng araw-araw na operasyon ng employer. Dagdag pa, ang mga employee ay patuloy na nire-rehire kada 3 buwan, ginagawa ang parehong trabaho sa parehong lugar ng employer mula 2012 hanggang 2017. Ang tuloy-tuloy na pagkuha sa kanila para sa parehong gawain at sa parehong premises ay lalo pang nagpapatunay na ang kanilang trabaho ay mahalaga sa operasyon ng employer.